na ang huling Adam na siyang ang Panginoong Kristo ay naging espiritong nagbibigay buhay. Napaka-kontrang-kontra ng pasugo rito eh. Kasi pumanik daw sa langit si Kristo, tao. Tapos babalik ulit, tao pa rin. Eh sabi na nga, naging espiritu na nga nagbibigay buhay eh. Ito mga kapatid na iglesia ni Manalo, wag lang kayo sanang magagalit. Nabulag kayo sa paniniwalang si Kristo tao eh. Pero yung salita na bumalik sa langit, tao, babalik tao pa uli. Basahin natin uli yun, kapatid na Daniel, sa pasugo nila. Enero 1964, page 13. Ito po ang sinasabi nila, tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Yan, labag yan sa labag na labag sa Biblia yan eh. Naging espiritu nga eh. Kasi bakit naging espiritu? Kasi naman talagang original na espiritu siya eh. Ipinanganak siya ng Ama eh. Kaya ang ipinanganak ng laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang sabi ng Biblia, di ba ang liwaliwanag niyan? Ang sabi ng Panginoong Kristo, pagka ang nanganak espiritu, espiritu yung ipinanganak. Sabi ng Ama, ipinanganak kita, sabi niya doon sa kanyang anak. Yung ba tinuturo ng mga iglesia ni Manalo na ministro na noong wala pang sanlibutan, ipinanganak na ng Ama na espiritu ang Kristo o yung kanyang anak. Na yung anak niya na yon, na kanyang anak, na ipinanganak niya, espiritu kagaya niya, later was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Itong God dito, hindi naman ang Ama ito eh. Kasi ang Ama does not change. By principle that is written in the Bible, God does not mutate. God does not change. In Him there is no paralage. Sa Grego, paralage. Ang ibig sabihin nun, transmutation of phase or orbit, that is fickleness or variableness o pagbabago. Ang Diyos Ama hindi nagbabago. Sino ngayon ang tinutukoy ng Apostol Pablo na God was manifest in the flesh? Panginoon Kristo, nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Kasi hindi naman siya tao eh. Espiritu siya eh. Ipinanganak siya ng Amang Espiritu. Kaya ang kalagayan niyang original, Espiritu, kagaya ng Ama. On the principle na sinabi mismo ni Kristo, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang liwanag nun eh. Ako lang talagang manghang-mangha ako sa pagkakapagpadilim ng Diablo sa mga utak ng mga ministro ni Manalo. Mula na kay Manalo hanggang sa kanyang kahuli-huli ang ministro na ayaw umunawa sa Biblia. May nanganak ang Diyos. Espiritu yung nanganak. By biblical principle, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin. Yung Espiritu na yon ay kung ano ang kalagayan ng Ama, yun din ang kalagayan niya. Ang Ama ay Diyos, yun din ang kalagayan ng anak. The same essence kasi galing siya sa Diyos from the bosom of the Father. Ang sabi doon sa 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. Ito hindi binabasa ito ng iglesia ni Manalo eh. Yung translation na the only begotten God, ang kaisa-isang bugtong na anak. Bugtong na anak ang sabi sa Tagalog. Pero sa Greek at saka sa ibang salin ng English, only begotten God
Hmm? Sa Greek po, sa mga matatandang manuscripts, ang nakalagay dyan, monogenes theos, o begotten God. Mono, ibig sabihin, kaisa-isa. No? Yung genes, pinanganak. Kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Monogenes theos. Ito ba pinag-ukulan ng pansin ng mga scholar daw ng Iglesia ni Manalo? O takot kayong basahin ng talatang ito? Mga miyembrong nakikinig sa akin, huwag kayong basta magalit. Kayo mismo magsuri. Humanap kayo ng mga antigong kasulatan, yung manuscripts, kagaya ng Codex Sinaiticus, Vaticanus, Codex Washingtonianus, yung mga codices na sinasabing mga, ang tawag mga manuscripts, sinulat ng kamay, matatandang Biblia, wala pang imprenta. Buhay pa yan hanggang ngayon sa mundo na nasa mga library. Ang nakalagay dyan, ang Panginoong Kristo ay begotten God, monogenes theos. Eh yan ba pinag-ukulan ng pansin o you are totally blind or you are totally neglecting it because you were blinded by the belief of Felix Manalo na si Kristo ay tao. He is God manifest in the flesh. Ang liwa-liwanag nun. He is God manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. I beg your understanding. Ang unawa ninyo, huwag kayong magalit sa akin. Nakikita ko lang may ipinagkakait sa inyong katotohanan ang inyong relihiyon. Para maiwasang si Kristo ay hindi Diyos, tao lang, itinago ng lahat ang katotohanan ito. No? Maliwanag na maliwanag, hindi pinapaliwanag ito sa inyo. Kahit na yung mga talata, matatagpuan pa sa mga matatandang antigong mga kopya ng Biblia. Kaya yung sinasabi na yan sa pasugo, napakalaking kamalian yan. Tao rin daw ang kalagayan ni Kristo pagparito niya rito sa lupa. Kalokohan yan. Sinabi na ng mga apostol, inireveal na . Sabi niya, yung huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Bakit naging espiritu? Kasi dating espiritu yon, nahayag lang sa laman, nagkatawan tao. Nung matapos na misyon dito sa lupa, yung katawan tao niya ay pinalitan uli ng katawang espiritu. Kasi may dalawang katawan sa Biblia. Katawang ukol sa lupa, katawang ukol sa langit. Napakaliwanag yan . May katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa langit, 15:40 sa mga nag-aaral ng Biblia. Si Kristo nagkaroon ng katawang ukol sa lupa, pagkatapos bumalik doon sa katawang ukol sa langit. Kaya ang sabi sa Biblia, ang huling Adan naging espiritong nagbibigay buhay. Hindi yan tao. Ngayon, yan ang ating pag-ukulan ng pansin, kapatid na Daniel. Ang sabi kasi ng mga iglesia ni Manalo at saka ng kanilang mga pasugo, na si Kristo nga ay tao. Bago ko iwan itong temang ito, gusto kong ma-emphasize sa inyo, mga talatang kailanman hindi kayang tutulan ng mga iglesia ni Manalo, na ang huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Sino ngayon yung babalik dito? Naging espiritu na pala yun. Nagkaroon na ng katawang ukol sa langit. No? Bumalik siya sa langit, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, naging espiritong nagbibigay buhay. Tapos ngayon, tao pa rin ang babalik. Ulitin natin yung pasugo, kapatid na Daniel. Ito po, tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom.
Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tingnan ninyo, hindi, yung salita na yon hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Napakalaking kasinungalingan yan. Nagbago nga eh. Naging espiritong nagbibigay buhay. Ano ikakatwiran nyo dyan? Nasa Biblia yan. Hindi nagbabago kanyang kalagayan. Sino nagsabi sa'yo? Na nag-umpisa siya tao. Pinanganak na tao, lumaking tao, tapos nabuhay na tao. Namatay tao, nabuhay na magulit tao, umalik sa langit, tao pa rin, yan ang nasa pasugo eh. At tao pa rin ang kalagayan pagbalik. Katarantaduhang aral yan. Mali yan sa Biblia. Kasi naging espiritong nagbibigay buhay. Yung salitang naging, ay maliwanag na siya ay nagkaroon ng laman eh. Nagkaroon siya ng laman, mga kapatid. God was manifest in the flesh. Dito sa lupa, He was manifest in the flesh. But the person that was manifest in the flesh, according to the scriptures, is God. Ito kaya, yung mga Amerikano, yung mga ministro, nabulag nyo na rin. No? At yung mga ministro nyo, nasabi, nag-aral daw ng Grego. Ayaw nyo na rin gamitin itong mga talatang ito. God was manifest in the flesh. No? Ito, kapatid na Daniel. No? Sa iglesia ni Manalo, pagka raw sinabi mo si Kristo'y Diyos, Antikristo ka. Pero ang totoo, binaluktot nila yung kahulugan nun. Pakihanap mo, technician, yung ating batayan dyan. Basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 4 ng unang Juan, versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang sa Diyos pala, kung magpahayag o mangaral, si Hesukristo ang wika, naparitong nasa laman. Yun pala ang talagang aral na sa Diyos. Na si Kristo naparitong nasa laman. Hindi naparitong laman. Hindi naparitong tao. Paano naman paparitong tao? Meron bang tao sa outer space? Meron bang tao sa langit? Kaya siya, naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin ng naparitong nasa laman? Kumuha siya ng sasakyang laman. Parang naparito nasa kotse. Yung bang naparitong nasa kotse ba yun? Ang tindi ng katangahan ninyo. Biro mo, ang Espiritong sa Diyos, yung nagpapahayag na si Jesucristo, naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi siya laman, nasa laman siya. Ba't nasa laman? Kasi Espiritu siya eh. No? Pinanganak ng amang Espiritu. Kaya naparito siyang nasa laman, mga kapatid. Pagka ang pahayag mo ay naparito siyang laman o naparito siyang tao, lalabas Antikristo ka. Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan nyo. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Antikristo yan. Yung mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at Antikristo. Dapat, para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo, ipapahayag mo si Jesucristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o na paritong tao. Na pariritong nasa laman.
Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. 1:7 of 2 John. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Those who will not confess that Christ is come in the flesh. Ang liwanag, gumagamit ng ng preposition in the flesh, no? Nasa laman. Nasa laman. Ano ang paliwanag ng Iglesia ni Manalo rito? Tignan nga natin ang kasinungalingan nila, ang pangbabaluktot sa Biblia. Pag nasa laman, kumbaga nasa kotse o nasa eroplano, hindi siya eroplano. Nasa eroplano siya. Nasa laman, nasa laman siya, hindi siya laman. Nasa kotse, hindi siya kotse. Nasa kotse siya. Ano ang paliwanag nila? Basahin natin ang kanilang Napasubo magazine. Ito po ang nasa June 1986, page 7 ng Pasugo. Ano namang Jesus ang itinuturo ng mga magdaraya? Sa ikalawang Juan 1:7 ay tinitiyak ang ganito, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ano ang ibig sabihin na si Kristo'y naparitong nasa laman? Naparitong may laman at may buto. Tao. Lucas. Tingnan mong panluloko ito. Naparitong nasa laman, pinalitan. Naparitong may laman. Ano ba namang tigas ng pagmumukha ninyo? Ang nasa Biblia, naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Ano ka ba? Naparito raw na may laman. Naparitong nasa laman. Kaya nga pinakita niya yung laman niya sa mga apostol Tingnan niyo itong aking kamay, itong aking laman, itong aking kamay at ang aking paa. Ano? Hipuin ninyo ako, tingnan niyo ako. Sapagkat ang isang espiritu walang laman at buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi nung panahon na yon, hindi pa pinapalitan ng kalagayan niya. Nung mabuhay siyang maguli, ipinakita niya muna sa mga apostol na siya talaga ang nabuhay maguli. Yung nakilala nilang nasa laman, may katawang tao. Kaya para maniwala silang nabuhay siyang maguli, pinakikita niya mga butas ng pako sa kanyang paa at kamay. Hindi siya espiritu noon. May pinakikita siyang laman na may laman at buto. Pero noong siya'y apanhik na sa langit, napalitan yun gaya ng pinag-aralan natin. Napalitan yung kanyang katawang laman na yon ng katawang ukol sa langit o isang katawang espiritu. Ito ang simpleng-simpleng aral ng Diyos na hindi maintindihan. Kaya nga para madaya, mahilot, ano ibig sabihin ng naparitong nasa laman? Ang ibig kang sabihin nun, naparitong may laman. Iba yung naparitong nasa laman o nasa kotse kesa naparitong may kotse. Lalabas, dala-dala niya yung kotse. Meron siyang kotse. Pero hindi. Doon sa isang sentido, naparitong nasa kotse, yung kotse ang nagdala sa kanya sa lugar na pinuntahan niya. Pero naparitong may kotse, para bang lumalabas ang sentido ay yung siya ang nagdala sa kotse. Nang nasa Biblia, yung understanding ng mga espiritong galing sa Diyos, siya'y naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Kasi kung naparito siyang may laman, saan galing yung laman niya nung maparito siya? Mali na sa logic.
Pag sinabing naparitong nasa laman, may pinanggalingan, hindi dito sa mundo nag-umpisa. Kaya nga naparito eh. Bakit naparito? Ha? Kasi hindi dito siya nag-umpisa at yan ang tutuklasin natin ngayon, kapatid na Daniel. Yung salitang naparitong nasa laman. Bakit siya naparitong nasa laman? Saan ba siya galing? Eto ngayon, mga kapatid na Iglesia ni Cristo, magbukas lang kayo ng isip, makikita nyo ang punto. Bakit sinasabi na ang anak ng Diyos naparitong nasa laman? Hindi naparitong may laman, ha? Naparitong nasa laman. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang 6:38 ni Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya pala naman naparito eh. Isinugo siya rito sa lupa, kaya naparito siya. Hindi naman siya nangahas lang na pumunta rito sa lupa na sa kanyang sarili. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Ba't siya bumaba? Ba't siya naparito? Kasi sinugo siya. Kaya, bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo. Ano ba kahulugan ng nagsugo? Galing siya sa langit, isinugo siya ng kanyang tatay, nung kanyang ama, na nanganak sa kanya. Bumaba akong mula sa langit. Hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Gaya ng sabi nung pasugo nyo na siya ay nag-umpisa lang umiral ng ipaglihi ni Maria sa salita ng anghel. Wala namang ganyan na siya ay nag-umpisa lang nung ipaglihi. Wala sa Biblia yan eh. Na nag-umpisa lang. Ang ipinaglilihi ni Maria yung katawan tao. Doon siya mananahan samantalang nangangaral siya sa mundo. Pero ang bumaba, hindi katawang tao na may laman, na naparitong may laman. Wala noon. Kasi nung naparito siya sa lupa, wala siyang daladalang laman. Wala siyang daladala kasi galing siya sa langit. Bumaba siya mula sa langit para partikular. Saan siya sa langit galing? Saan siya sa langit galing? Kasi nasa langit na malawak ang langit. Saan siya sa langit nang galing? 13 ng Juan. Pakinggan nyo mga kapatid, 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Hindi siya galing sa tiyan ni Maria. Yung bumaba sa lupa na parito, nanggaling sa Diyos. Saan sa Diyos nanggaling si Kristo? Sa bibig ba ng Diyos siya nanggaling? Gaya nung sinasabi nila, balak pa lang daw na salita. Saan siya nanggaling sa Diyos? Para partikular, 1:18 ng Juan. Pakinggan nyo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Originalmente, yung anak, bugtong na Diyos, nasa sinapupunan ng Ama yon. The only begotten God, ang sabi sa isang salin ng English, at sa salin ng Grego, monogenes theos. He was begotten of the Father. We must understand that the Father is a spirit, 4:24 of the book of John. And he who is begotten of the Spirit is a spirit, 3:6 of John. By biblical analysis, Christ came from the bosom of the Father
And he was begotten of the Father. And that the Father expressly said, Thou art my Son. This day have I begotten thee. Directly speaking, he came from the essence of the Father, from the bosom of the Father, from the being of the Father. He was begotten by the Father. It is supported by so many verses in the Bible. And when he was begotten, he is in the being of a spirit, because the Father who begot him is a spirit. He who is begotten of the Spirit is a spirit. So he is a spirit. Now, from being a spirit, being in the form of God, from the very essence of the Father, because he came from the bosom of the Father, yun mismong being na yon, that very being, was sent by the Father on earth. That's why he is very, very much speaking of the truth when he said in the book of John 6:38, he said, I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. He came down from heaven. Hindi nyo ba ito binibigyan ng konsiderasyon, yung salita ni Kristo na totoo? Na siya'y bumabang mula sa langit. Saan siya sa langit nang galing? He came from the bosom of the Father. So he is a spirit. That spirit came down from heaven. And when he reached the earth, entering the world or the earth, ano nangyari? What happened? In the book of Hebrews chapter 10 verse 5, Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. there is a body on earth prepared by God, and that is the body that was conceived and born of Mary. The essence of the logic and the figures and the exactness of the word are well knitted together in the Bible. When he cometh into the world, because he did not come, he did not originate on this world, in this earth, no. He came down from heaven. I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Wherefore, when he cometh into the world, from the heavens, where he originated, when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Klaro na ang bumaba ay espiritu. Pagdating sa lupa, sabi ni Pablo, nang siya'y pumasok, pagpasok niya sa sanglibutan, sinasabi, yung salitang pagpasok sa sanlibutan, hindi siya galing sa sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hait at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya pala rito, dito sa lupa, mayroong nang nakahandang katawan, yun nga yung pinanganak ni Maria. Kaya maling sabihin na siya'y naparitong may laman. Mali. Hindi siya naparitong may laman. No? Kasi, pag sinabi mong naparitong may laman, nag-umpisa siya sa langit, lalabas may laman na siya sa langit pa lang. Marunong ba kayo ng logic, mga manalista? Iba yung napariritong nasa laman. Ibig sabihin, nung pumunta siya sa lupa, nasa laman siya, bakit siya nasa laman? Nung mangaral siya, kasi may nakahanda ng katawan dito sa lupa. Isang katawan ay sa akin na inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, sabi ni Pablo. Ang liwanag ng lohika pati ng katotohanan Galing siya sa langit, wala siyang laman.
Pero pagpasok niya sa libutan, may nakahanda